Matthew chapter 5, verse 1 up to verse 12. And seeing the multitudes, he went up into a mountain. And when he was set, his disciples came unto him, and he opened his mouth and taught them, saying, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you, and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Itong section na ito na binasa natin sa Sermon of the Mount ay tinatawag kaya sa English na the Beatitudes. O sa Tagalog, ang mapapalad. So hindi natin isa-isahin while it is the common way ng pangangaral sa passage na to, while itinuturo natin to sa Sunday school, and then nadadaanan natin ito sa ating mga fellowship, gagawin natin yung isang paraan. Sa unang basa, dalawang bagay ang makikita natin dito sa ating teksto. Una, sino-sino ang mga tatanggap ng kaharian ng Diyos? Sino-sino ang mga tatanggap ng kaharian ng Diyos? Pangalawa, ano ang pangako na meron sa kaharian ng Diyos? So pag binasa mo yan, verse 3 hanggang verse 12, and you look at the character, and you look at the blessings, mauunawaan mo yung overview ng Beatitudes. Halimbawa sa verse 3, Blessed are the poor in spirit. Yung poor in spirit ay characteristic. For theirs is the kingdom of God, the kingdom of heaven. When you look at that kingdom of heaven, makikita mo yung description ng kaharian ng langit. So pagka on one side, tinignan mo yung mga paano inilarawan ng Panginoon kung sino ang magmamana ng kaharian ng Diyos. Sino? At yung pangalawa, sa kabilang side, ano ang ipinangangako ng kaharian ng Diyos sa mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. So yun ang ating mensahe sa gabing ito, ang pagpapala ng paghahari ng Diyos. Ito ang unang bahagi ng ating pangangaral sa Matthew chapter 5 verse 1 to 12. So pag-uusapan natin ngayong gabi patungkol sa paano ipinakilala ni Kristo ang kaharian ng Diyos sa mga tao. Gusto ko lang linawin yung kaharian ng langit ay walang pinagkaiba doon sa sinasabing kaharian ng Diyos. While there is a view na itinuro sa atin, ay tinuturo sa mga Baptist, na yung kaharian ng langit
ay iba sa kaharian ng Diyos. Paano nila yung dinidifferentiate? Sinasabi nila na pag sinabing kaharian ng Diyos, yun yung kalipunan ng lahat ng mga anak ng Diyos, simula kay Adan hanggang sa dulo ng mga panahon. Sinasabi nila na pag sinabing kaharian ng Diyos, yun yung lahat ng ligtas, kasama mga anghel at mga matutuwid na tao sa lumang tipan. Ngayon, pag sinabi nilang kaharian ng langit, tinutukoy nila lahat daw ng nagpapakilalang Kristiyano, lahat na nagpapakilalang may relihiyon, ay nasa loob ng kaharian ng langit. So sa madaling salita, sinasabi ng marami na pag sinabing kaharian ng langit, pinagsamang unsaved at mga saved at ang Diyos naghahari sa kanilang lahat. Now, kinuha nila yung kanilang pagpapaliwanag mula sa mga parable sa Matthew chapter 13. Well, mga kapatid, wala pong ganun sa Biblia. And I can prove that sa ilang talata na pag nakakita kayo sa Biblia ng kaharian ng langit, ang tinutukoy doon, kaharian ng Diyos. Well, yan po ay tinuturo ng mga Baptist na ang tawag diyan is dispensationalist view. While tignan natin to sa Matthew chapter 19, verse 23 up to verse 24. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Now, for comparison, pumunta ka sa Mark 10:23 to 25. The same story. Tignan natin. And Jesus looked, Matthew 10:23, and Mark 10:23. Mark 10:23. And Jesus looked around about and said unto his disciples, How hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? Verse 24. And the disciples were astonished at this word. But Jesus answered again and said unto them, Children, how hard it is for them that trust in riches to enter into the kingdom of God. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. My first argument kung bakit ang kingdom of heaven at kingdom of God ay parehas lang, because kung totoo na yung kingdom of heaven is kombinasyon ng mga unsaved at mga saved, bakit si rich man dito ay hindi makakapasok sa kingdom of heaven? Hindi ba? Bakit sinabi ni Kristo that it is impossible for a rich man to enter into the kingdom of heaven kung ang kingdom of heaven ay kombinasyon ng mga unsaved at mga saved? Eh di dapat nasa kingdom of heaven na siya. And secondly is this, yung praising ni Matthew, pag kinumpare mo kay Mark, yung binabanggit ni Mark, yung binabanggit ni Matthew, it's the kingdom of God. So there is no difference with that. So bear in mind, pag nakabasa kayo sa Biblia ng kaharian ng langit, it makes no difference. It is the kingdom of God. It is ang kaharian ng Diyos. There is no difference. Yang turo na yan ay pumasok sa sistema ng mga Baptist noong 1833 something. Somewhere 1833. Na hindi yan itinuturo ng mga Baptist. At hindi yan itinuturo noong unang panahon na kumalat sa pamamagitan ng Scofield Bible.
Kapag nagbasa ka ng Scofield Bible, ang dami dong mga turo na hindi ayon sa salita ng Diyos. Halimbawa, yung gap sa pagitan ng Genesis 1 at saka 2. Ang sabi nila, that is million years sa pagitan ng Genesis 1 at saka Genesis 2. Why? Bakit kailangan yung million years sa pagitan ng Genesis 1 at saka Genesis 2? Para i-accommodate nila yung evolution na tinuturo ng mga scientists. Ang evolution ay may mag-fit sa Bible. We believe na ginawa ng Diyos ang langit at lupa in 6 literal days. At ang daigdig na ito is not billion years old. It is roughly around 6,000 years lang. And carbon dating at mga scientific evidence magsasabi niyan. But it's not billion years. It's not billion years. Well, bago tayo mapalayo. So, hindi lahat ng itinuturo ng mga Baptist totoo. Because maraming Baptist ang lumayo na sa salita ng Diyos. Pero ang tinuturo ng Biblia, totoo. You must read the scriptures. Kung paano sinabi ni Kristo at anong sinabi ni Kristo. Well, it is sad to say. It is sad to say that because I am a Baptist and I am fully persuaded. I am fully persuaded na historically, doctrinally, walang kagaya ng doktrina ng mga Baptist in terms sa kanilang apostolic na preaching. Pero nowadays, kita mo mga Baptist, may mga nagsasabi pa na pag hindi ka dispensationalist, hindi mo mababasa ang Biblia ng maayos. And I doubt that. I have never been a dispensationalist. But I look to the scriptures kung paano natupad ang lahat ng kasunduan ng Diyos kay Jesucristo na ating Panginoon. In terms of covenant, yung covenant ng Diyos kay Adam, yung covenant ng Diyos kay Noah, yung covenant ng Diyos kay Abraham, and then kay Moses, and then yung covenant niya kay David, at yung pakikipagtipan ng Diyos sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. That's the fulfillment of all of that. So much explanation. If you have question, pwede kayo magtanong sa akin anytime. But I think you have no problem with that. Now, in-explain ko lang na yung kingdom of heaven ay walang pinagkaiba sa kingdom ng Diyos. At isa pa, sa Matthew mo lang makikita ang kingdom of heaven. Si Mark, wala siyang problema na isulat kingdom of God. Because ang aklat ni Mateo lang, ang kaisa-isang New Testament scripture na hindi isinulat sa Greek. Siya isinulat sa Aramaic, sa lugar na kung saan marami mga Hudyo, at ang mga Hudyo, hindi nila madalas ginagamit ang pangalan ng Diyos. So instead of using kingdom of God, if you're a Jew, sabihin mo, kingdom of heaven, kingdom of the blessed, kingdom of the Almighty, but seldomly sinasabi nilang kingdom of God. Kasi nag-iingat sila na baka sila ay makasalanan at hindi sila karapat-dapat bumanggit ng pangalan ng Diyos. It's good. Kaya hindi ko may paliwanag bakit yung pangalan ng Panginoong Hesukristo ay idinidikit sa tradisyon na walang kakwenta-kwenta. If they want to be happy, go. If they want to worship the devil, bahala sila. Pero wag nilang ididikit ang pangalan ni Kristo sa mga bagay na hindi iniutos ni Kristo at sinabi ni Kristo. Now, nakita natin paano ang kaharian ng langit ay dinescribe. Una, sabi sa verse 4, ang kaharian ng Diyos ay lugar na kung saan inaaliw ng Diyos ang kanyang bayan. They shall be comforted, sabi ng banal na kasulatan.
ang kaharian ng Diyos ay lugar ng kaaliwan. Well, hindi ito kagaya ng sanlibutan. Ang kaharian ng Diyos ay bahay aliwan. No. It is God comforting His people. Isaiah chapter 40, verse 1. At magbabasa tayo intensively mula sa Lumang Tipan so that maintindihan natin ito, mga bagay nito. Comfort ye my people, saith your God. Speak ye comfortably to Jerusalem, and cry unto her that her warfare is accomplished, that her iniquity is pardoned, for she hath received of the Lord's hand double for all her sins. Sa kaharian ng Diyos ay may kaaliwan. Kaaliwan ng Diyos na ang kanyang bayan ay hindi na dapat malungkot sapagkat sila minsan ay naging makasalanan. Sa buong panahon ng mga tao ng Diyos ay inaalipin ng kasalanan. At paulit-ulit ang sistema ng paghahandog na hanggat hindi sila naghandog ay hindi sila mapapatawad sa kanilang kasalanan. In the gospel, it is presented na once and for all, ang pakikipaglaban ng mga anak ng Diyos ay matatapos na. At ang kasalanan ay meron ng kapatawaran. Kaya wag na kayong malungkot at wag na kayong malumbay, sabi ng Panginoon sa kanyang mga anak. Maaliw kayo, aking bayan, sabi ng inyong Diyos. Sapagkat ang laban ay tapos na. Sinabi ng banal na kasulatan na tayo po ay may Ama sa langit na Ama ng awa at Ama ng lahat ng kaaliwan. 2 Corinthians 1:3. Second Corinthians 1:3. Blessed be God, even the Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, and the God of all comfort. Hindi ka aaliwin ng Diyos sa pamagitan ng kahit anong bagay o material sa sanlibutan ito. Hindi ka aaliwan ng Diyos sa pamagitan ng entertainment at hindi yan ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Kung hindi siya mismo ang Ama ng lahat ng kaaliwan, siya mismo ang aaliw sa iyo. Si Jesucristo ay nagkatawang tao. Ay siya ang nangaral ng ebanghelyo ng kaaliwan sa lahat ng mga napipighati. Isaiah 61, verse 2. Isaiah 61, verse 2. To proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn. Ang paghahari ng Diyos ay ang Diyos ang siya mismong aaliw at magiging kaaliwan ng kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan, mula sa kalupitan ng sanlibutan, mula sa kalupitan ng diablo, mula sa panggugulo at panghaharas ni Satanas sa kanyang bayan. Sapagkat kay Jesucristo tinapos na ng Diyos ang pakikipaglaban. Nang sinabi ng Panginoong Jesus, it is finished. Tapos na. So sabihin niyo sa mga tao ng Diyos, okay, malungkot. Ang inyong kasalanan ay pinatawad na kay Kristo. At ang pakikipaglaban ay tapos na. At yan ay pinangangaral sa atin ng Ebanghelyo. Pangalawa, ang kaharian ng Diyos ay ang pagbibigay ng Diyos ng mana sa kanyang mga anak para sa kanyang bayan. Verse 5, they shall inherit the earth. Ang kaharian ng Diyos ay pagbibigay ng Diyos ng mana sa kanyang bayan na kanilang mamanahin ng lupa. Si Propeta Isaias ay nagsulat sa patulong ng banal na Espiritu patungkol sa bagong langit at bagong lupa. Isaiah 66.
Isaiah 66 verse 22. For us the new heavens and the new earth, which I will make, shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed and your name remain. Kaya alam mo, ang tawag ng mga theologians sa Book of Isaiah, maliit na Bible. Because ang Bible ay may 66 books. Ang Isaiah ay may 66 chapters. Yung first half ng Isaiah, 39 chapters. Ibig sabihin, ang Matthew ay ika-40 na libro ng New Testament, hindi ba? At nabasa natin kanina sa chapter 40, comfort ye, my people. Di ba? Kagaya na ang New Testament nabasa natin about the gospel of Jesus Christ. So it's just perhaps coincidence, pero it's fascinating. Nasa dulo, sa chapter 66, nangusap ang Diyos patungkol sa bagong langit at bagong lupa. At the same time, para na rin sa kaalaman ninyo, sa Isaiah chapter 66, last verse, bumanggit ang Diyos patungkol sa impyerno. Where their worm shall not die, neither shall their fire be quenched. Nasa Isaiah. Nakita ba ninyo, mga kapatid? So you see, but the point is this, sa lumang tipan pa lang, ipinakita ng Diyos sa mga propeta na gagawa siya ng bagong langit at bagong lupa. If you know your Bible, sa Revelation, mababasa mo yun doon. New heaven and a new earth. Ang sabi ni Apostol Pedro, 2 Peter 3:13, yan ang pag-asa ng mga Kristiyano. 2 Peter 3:13, nevertheless we, mga Kristiyano, according to His promise, look for new heavens and a new earth wherein dwelleth righteousness. Isipin mo, yan ang pag-asa ng mga Kristiyano, yan ang nabasa mo sa dulo ng Revelation. So sa pagkabuhay ng mga patay, hindi tayo basta mga kaluluwa lang. Meron tayong katawan. Meron tayong bagong katawan na hindi masisira para sa bagong langit at bagong lupa. Hindi tayo basta mga espiritu sa langit. Kung hindi gagawa ang Diyos ng bagong langit at bagong lupa. Ngayon, ipinangako ng Panginoon ang bagong langit at bagong lupa sa lahat ng naghihintay sa Panginoon. Psalms 37 verse 9 to 11. Psalms 37 verse 9 to 11. For evildoers shall be cut off, but those that wait upon the Lord, they shall inherit the earth. Yun ang sinasabing blessed are the meek, for they shall inherit the earth. For yet a little while, and the wicked shall not be. Yea, thou shalt diligently consider his place, and it shall not be. But the meek shall inherit the earth, and shall delight themselves in the abundance of peace. Alam mo, kaya ngayon pagiging maamo, hindi yan basta pagiging mabait. Katatagan yan sa panloob na hindi ka mababalisa kung ang mga taong walang Diyos sa palagay nila ay nagtatagumpay sila sa kanilang sarili. Ang mabalisa ay yung isang bagay, pero yung mabalisa ka sa inggit ay mas mahirap. Ikaw ay nag-aalala para sa iyong sarili sapagkat naiinggit ka. Basahin mo sa verse 1. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity. Naiinggit ka sapagkat ang mga tao sumusuway sa Diyos. At nag-aalala ka sapagkat hindi mo magaya ang mga taong sumusuway sa Diyos. Na hindi mo may buting bagay.
Bakit? Bakit hindi ka dapat ma-engage sa mga manggagawa ng masama? Sapagkat isang araw ang mga gumagawa ng masama, buburahin ng Diyos sa daigdig na ito. Kung paano ang mga lasinggero, ang mga matatakaw, ang mga mapakiapid, ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Subalit ang mga naghihintay sa Panginoon ay magmamana ng lupa, ng bagong langit at bagong lupa. Kaya ang sinasabi diyan sa verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Magpahinga ka sa Panginoon. Bakit magpahinga sa Panginoon? Kasi kaiinggit mo, pinapagod mo sarili mo. Mas nakakapagod ang mag-isip kaysa magtrabaho sa construction, hindi ba? Magtrabaho sa construction, tulog mo lang yan. Pero kung pinag-iisipan mo araw at gabi sa iyong isip ang iyong inggit, ang iyong disappointment, at hindi ka tumitiwala sa Panginoon, napapagod ka. Kaya ang sabi, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him that prospereth in his way. Diba? Bakit? Si lahat ng bagay sa sanlibutan, lilipas naman talaga yan. Diba? It's difficult to say this sa mga panahong kagaya nito. But we have to say this. Because sinabi ni Jesus Christ na ang paghahari ng Diyos ay pagbibigay ng Diyos ng pamana sa kanyang mga anak sa daigdig na to. May pamana tayo sa Panginoon, sa daigdig. Sa panahon na ang daigdig ay babaguhin ng Panginoon sa atin. At hindi lang tayo basta magkakaroon ng lupa sa daigdig na to. Anong sinasabi ng banal na kasulatan? Na ang mga tinubos ng dugo ni Kristo ay maghaharing kasama ni Kristo sa lupa. Revelation 5:9-10. Revelation 5:9-10. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred and tongue and people and nations. And hast made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. You see, yung pangako ng Diyos, ang ginawa niya ang tao, that you will have dominion over all things, na hindi nangyari sapagkat pumasok yung kasalanan sa sanlibutan, ay i-restore niya sa huling panahon sa pamamagitan ng katubusan na nasa dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Diba? Isipin mo, kaya lahat ng kahirapan natin sa daigdig na to, paghahanda. Paghahanda para tayo ay magharing kasama ni Kristo. If we shall suffer with Him, we shall also reign with Him. Hindi ba? Maraming epekto ang pagtitiis. At isa na dyan, lakas ng isip at kalooban. Ang tao sa huling panahon, mabilis magpanik. Mas mabilis mag-isip ng problema kaysa mag-isip ng solusyon sa problema. At karaniwan, pag nag-isip sila ng problema, ng solusyon sa problema, pakalat, pawasak, pagulo, palayo. Mayaman ang panahon natin, pero hiwa-hiwalay ang mga pamilya. Mayaman ang panahon natin, ang teknolohiya natin, mabilis. Pero mga tao, walang maayos na relasyon. Akala ng tao, mas marunong na siya sa Diyos. Pero kahit ang ating Panginoong Hesukristo, bagamat kapantay siya ng Diyos, hindi niya inisip na mas marunong siya sa Ama. Kung hindi siya natutong sumunod sa Ama sa pamamagitan ng mga pagtitiis. At ipinakita sa atin kung paanong siya ay kinoronahan ng Diyos ng kayamanan at karunungan at kaluwalhatian at binigyan siya ng pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Mapalad ang mga maamo
Mapalad ang mga magtitiis sa kahirapan ng kasamaang ito. Hindi ka lang basta nagtitiis kasi nahihirapan ka. Nagtitiis sapagkat ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Habang iniinggit ka ng sanlibutan at inaakit ka ng sanlibutan at niyayaya ka ni Satanas gumawa ng kasalanan at nahihirapan ka. Pero imbis mainggit ka, magtiwala ka sa Panginoon at maghintay ka sa Panginoon. What is more Christian than that? Yan ang landas ni Kristo. At yan ang landas natin. Kahit sa panahon ng Great Tribulation, may mga taong papipiliin. Sambahin mo si Antikristo, kakain ka. Kung mananatili ka sa pananampalataya mo kay Kristo, pupugutan ka ng ulo. Pero ano sabi ng banal na kasulatan? Mapalad yung mga nakabahagi sa unang pagkabuhay ng mga patay. Na sila hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, hindi sumamba sa Antikristo, na hindi sumamba sa halimaw, sapagkat sila ay maghaharing kasama ni Kristo na 1,000 taon. Revelation 20 verse 6. Now, pangatlo, ang kaharian ng Diyos ay kapunuan ng tao sa katuwiran ng Diyos. Sinabing mapalad ang nauuhaw, mapalad ang nagugutom. Saan? Sa katuwiran. Sa katuwiran ng Diyos, sapagkat sila'y pupunuin ng Diyos. Kung madaling paliwanag lamang, pag sinabing katwiran ng Diyos, ito ay ang pagiging tama ng Diyos palagi. Sa lumang tipan, ang mga matutuwid na tao, umaasa sila sa katwiran ng Diyos. Sapagkat ang tao walang hustisya. Ang tao hindi patas. Pag ginawan mo ang tao ng mabuti, hindi garantiya na gagawin kami ng mabuti pabalik. Madalas gagawan ka ng masama. Minsan pa nga, abusuhin ka. Pero kailangan mong manatili sa paggawa ng mabuti. Kaya ang mga tao tumatawag sa Diyos para sa kanyang hustisya. Para ang tao ay umaasa na isang araw dahil ang Diyos ay matuwid, hahatol ang Diyos. Ganon din naman ang mga makasalanan ay maaring tumawag sa Diyos sapagkat siya'y matuwid. Kapag sinabing katuwiran sa lumang tipan, ang tinutukoy ay hatol ng Diyos. Basahin natin Psalms 9 verse 8. Psalms 9 verse 8. And he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness. 96 verse 13. Psalms pa din. 96 verse 13. Before the Lord, for he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness and the people with his truth. 98 verse 9. Before the Lord, for he cometh to judge the earth with righteousness, shall he judge the world and the people with equity. Gusto kong salita yung equity. Not because it's a business term. Equity. But it's a term na nagpapakita kung anong inihasik ng tao, yun ang aanihin niya. Patas lang. And that's part of God being right, na ang batayan ng pagiging matuwid ng Diyos ay ang kanyang kabanalan. Pag sinabing ang Diyos banal, ibig sabihin ang Diyos palaging tama. Otherwise, kung hindi tama ang Diyos, hindi siya banal. Isaiah chapter 5 verse 16. Isaiah 5 verse 16. But the Lord of hosts shall be exalted in judgment,
and God that is holy shall be sanctified in righteousness. That's why pinangangaral natin ang katuwiran ng Diyos without apology. It doesn't matter kung sino ang nagkakamali, basta ang Diyos tama. Why? Because His holiness is exalted and is sanctified in righteousness. Diba? Kaya pag binali mo kahit isang pirasong talata sa Biblia, niyurakan mo ang kabanalan ng Diyos. Kaya sabihin niya sa mga mangangaral, takot kayong mangaral ng katuwiran. Ikinahihiya niyo ba ang kabanalan ng Diyos? Do you think ang kabanalan ng Diyos ay makikipagkompromiso sa kasamaan ng sanlibutan ito? He will judge the world in righteousness because God is holy. At ang kaharian ng Diyos ay lugar na kung saan walang ibang katuwiran maliban sa katuwiran ng Diyos. And because of that, dahil walang ibang katuwiran maliban sa katuwiran ng Diyos, sino ang katuwiran ng mga tao? Ang Diyos mismo ang katuwiran natin. Jeremiah 33 verse 6. Alam mo, sarap magbasa sa lumang tipan. Tapos iniisip mo na lahat ng yan natupad kay Kristo. You see, nung unang panahon, ipinangako lang siya. Pero isang araw, dumating na siya. Verse 16, Jeremiah 33 verse 16. In those days shall Judah be saved, and Jerusalem shall dwell safely, and this is the name wherewith she shall be called, the Lord our righteousness. Ang Panginoon ang ating katuwiran. Zephaniah 2:3. Pagkatapos ni Habakuk, Zephaniah 2 verse 3. Seek ye the Lord. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have brought His judgment. Kita mo, pagka binanggit yung righteousness, pinag-uusapan ng kahatulan ng Diyos. Seek righteousness. Seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. Sabi ni Zephaniah, hanapin mo ang Panginoon. Hanapin mo ang katuwiran. Hindi mo pwedeng hanapin ng Diyos hiwalay sa kanyang katuwiran. Hanapin niyo ang Panginoon. Hanapin niyo ang kanyang katuwiran. Ang taong nangangatwiran sa Diyos ay hindi nakakatagpo sa Diyos sa makatuwid. Sapagkat ang taong naghahanap sa Diyos ay naghahanap ng katuwiran ng Diyos. Isa pa, Isaiah 51 verse 1. Isaiah 51 verse 1. Hearken to me, ye that follow after righteousness, ye that seek the Lord. Kita mo yan. So, ang mga churches ngayon, sinasabi nila, pinangangaral nila si Kristo, but they do not preach what is right according sa salita ng Diyos. You cannot find God hiwalay sa kanyang katuwiran. If you cannot follow God unless you follow the righteousness of God, which is ipinangaral sa Ebanghelyo, kaya nga sinabi, the just shall live by faith. Sa pamamagitan ni Kristo, ang kanyang katuwiran ay makikilala ng lahat ng bansa. Punta ka sa Isaiah 61. Isaiah 61, verse 1. The Spirit of the Lord God is upon me. Sinong tinutukoy dito? Si Jesus Christ, ang Messiah. Binanggit na natin kung nasa ng cross reference niya. Nasa Luke chapter 4, verse
verse 12. Verse 12 following, or verse 18. Now the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord hath anointed me to preach good tidings unto the meek. He hath sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to them that are bound, to proclaim the acceptable year of the Lord, and the day of vengeance of our God, to comfort all that mourn, to appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Bakit dumating ang Messiah? Para yung mga tao na nabibigat ang lubha sa kasalanan, papalitan ng Panginoon ng damit ng kapurihan. Para mga tao na alipin, lugmok sa kasalanan, ay palitan ng Panginoon ng langis ng kagalakan. Imbis na nakalupasay sila sa abo, ay maging maganda sila sa mata ng Diyos at maging mukha silang puno ng katwiran. At masasabi ng mga tao, ang Panginoon na nagtanim ng mga bagay na yan para sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga sinabi ni Kristo, di ba, na siya ang puno, tayo yung mga sanga. And every time na ang mga sanga ni Kristo nagbubunga, para saan? For the glory of the Father. So yung context nito si Jesus Christ, pumasa tayo sa verse 10. I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall be joyful in my God, for He hath clothed me with the garments of salvation. He hath covered me with the robe of righteousness, as a bridegroom decked himself with ornaments, and as a bride adorneth herself with her jewels. For as the earth bringeth forth her bud, and as the garden causeth the things that are sown in it to spring forth, so the Lord God will cause righteousness and praise to spring forth before all the nations. Yung katwiran ng Diyos, isinuot niya kay Kristo para makita ng mga tao, makita ng mga bansa, ang kaharian ng Diyos ay kaharian ng katwiran ng Diyos. It's not about kung anong pangangatwiran natin sa mga ginagawa natin. On the contrary, kailangan nating sundin ang kalooban ng Diyos sapagkat may pangangatwiran ng Diyos. Hindi tayo nagtatayo ng kaharian ng Diyos. Nakatayo na ang kaharian ng Diyos matagal na. At kahit kailan ng Diyos, hindi naman siya nawala sa trono. Even before the world began, may paghahari ng Diyos. Niisip nyo ba walang paghahari ang Diyos? Kung walang paghahari ang Diyos, sinong gumawang hari sa Kanya? Nauna ba ang tao bago maging hari ang Diyos? Hari na siya noon pa man. And it is by His grace na tayong mga tao na hindi pinaghaharian ng Diyos, ay ipinasok niya sa Kanyang kaharian. So, hindi maliit na bagay na unawain natin na ang Diyos ang nagdidikta sa Kanyang salita kung anong tama. Hindi ba? Hindi tayo nagsasabi kung anong tama sa Diyos. Hindi tayo nagsasabi kung anong dapat nating paniwalaan at hindi dapat nating paniwalaan. Kung hindi ang Biblia, ang Diyos ang nagsasabi kung anong tama at anong hindi. You see, it's difficult para sa modernong sensibilidad ng tao na tanggapin ang mga bagay na ito. Yes, we have freedom. Malaya tayo, and that's true. Pero kaya ka malaya so that willfully magpasakop ka sa katwiran ng Diyos. Sapagkat hindi ka pinipilit ng Diyos sumunod. Pero hindi iko-kompromiso ng Diyos na ang Kanyang paghahari
ay matuwid na paghahari. Kaya nga, ang katuwiran ng Diyos ang dahilan kung bakit ang mga tao ng Diyos makapamumuhay na may kapayapaan. Sa Isaiah chapter 32 verse 17. Isaiah 32 verse 17. The work of righteousness shall be peace. At ang gawa ng katuwiran ay kapayapaan. And the effect of righteousness, quietness, and assurance forever. Purihin ng Diyos. Anong epekto ng katuwiran? Katahimikan. At katiyakan, magpasawalang hanggan. Lumayo ka sa katuwiran ng Diyos, mababagabag ka na walang kadahi-dahilan. Bagat sabi ng banal na kasulatan, ang gawa ng katuwiran ay kapayapaan. Hindi ba mabuting bagay na tayong mga tao, ang pamantayan ng pamumuhay natin kung anong tama sa Diyos at hindi kung anong tama sa atin? Paano ka magkakaroon ng kapayapaan kung ang sinusunod mong tama, yung tama sa sarili mo? Hindi naman tayo sigurado sa sarili natin. Pero ang Diyos hindi magbabago. Napakagandang talata. Pupost ko yan sa Facebook mamaya. And the work of righteousness shall be peace. And the effect of righteousness, quietness and assurance forever. Normal ang problema sa buhay, pero hindi normal sa Kristiyano ang binabagabag. Tandaan mo, kung binabagabag kada, isa lang ang ibig sabihin yan. There is sin. Hindi ba? May kasalanan, kaya tayo binabagabag. May katuwiran ng Diyos na sinusuway natin, kaya tayo binabagabag. Sa isip natin, nilalabanan natin ang katuwiran ng Diyos. Yung Biblia natin, alam natin what is right ayon sa salita ng Diyos. So it's difficult na mamuhay ng mapayapa without the righteousness of God. Now, so, ang kaharian ng Diyos ay ang pagbibigay ng Diyos ng awa sa kanyang bayan. Paano naghahari ang Diyos? Hindi karapat-dapat ang tao. Whether ang tao nagkasala o hindi nagkasala, hindi karapat-dapat ang tao. Why? Because kahit sa ranking, ang tao mas mababa sa anghel. Hindi ba? Nang nagkatawang tao si Jesucristo, anong sabi ng Biblia? Ginawa siyang mas mababa kaysa sa anghel. Kaya hindi pwedeng isabihin ng tao na higit tayo sa anghel. Hindi tayo higit sa anghel. Si Manalo lang yun, sabi niya, anghel siya. Kaya bula ang propeta siya. You see, kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, kahit tao pa tayo, whether may kasalanan o walang kasalanan, ang buhay natin nakadepende lang sa Diyos. Kahit nung wala pang kasalanan sa sanlibutang ito, hindi dinisenyo ng Diyos si Adan na gumawa ng gusto niya. Kung hindi mag-serve sa purpose ng Diyos. Sabi ng Bible, they shall obtain mercy. Ang paghahari ng Diyos ay lugar ng mga taong kinahabagan ng Diyos. Ang awa ng Diyos ay ito, na ang Diyos ay may walang hanggang kabutihan na alisin niya tungo sa atin yung kanyang matuwid na galit kahit na deserving tayo sa galit ng Diyos. Psalms 103 verse 8. Psalms 103 verse 8. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and plenteous in mercy.
Iba ang awa ng Diyos sa biyaya ng Diyos. And I will explain it briefly. Pag sinabing awa ng Diyos, ito yun. Yung mga bagay na dapat deserve nating tanggapin, hindi natin matatanggap. Halimbawa, ang kabayaran ng kasalanan, impyerno. Pero dahil ang Diyos maawain, yung impyerno, hindi niya ibibigay sa kanyang mga kinaawaan. Yung parusa ay deserving ng taong masama. Lahat tayo masama, lahat tayo nagkasala. And yet, dahil sa ang Diyos ay mawain, hindi niya ibubuhos sa atin ang ating galit. Even now, we Christians, ang daming parusa ng Diyos na tinitignan ng Diyos, hindi natin kayang bitbitin at hindi natin kayang tanggapin. Kagaya ng ama na nagdidisiplina ng kanyang anak, tinitignan niya ang kanyang disiplina kung kakayanin ng anak. Ganon din ang Diyos. Kinakahabagan niya ang kanyang mga anak. Kinakaawaan niya ang mga anak niya. Tinitignan ng Diyos na ang ganyang parusa, sakto lang, sapat lang. Kaya ano ang biyaya ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos sa ito, tinatanggap natin mula sa Diyos yung mga bagay na mabubuti na hindi tayo karapat-dapat. Langit, hindi tayo karapat-dapat. Pagiging anak ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Pagsamba sa Diyos, hindi tayo karapat-dapat. Kaya magkasama yan. Hindi ako pupunta sa impyerno sapagkat maawain ng Diyos. May buhay na wala hanggan ako sapagkat mahabagin ang Diyos. Sapagkat mabiyaya ang Diyos, I should say. Now, ang Diyos, hindi niya sinisira yung pangako niya kahit ang mga tao niya paulit-ulit ng pagkakamali. Psalms 123 verse 3. Kaya makikita mo yung anak ng Diyos, may banal na espiritu. Yung habag ng Diyos sa kanya, magsusustain sa kanya, hindi siya mananatili sa kasalanan niya. Padiga mo, have mercy upon us, O Lord. Have mercy upon us, for we are exceedingly filled with contempt. Sabi ng Lamentations 3:22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. Dapat na silang maubos, pero hindi sila naubos. Why? Sapagkat maawain ang Diyos. Maawain ang Diyos. At matapat ang Diyos, hindi niya sinisira yung kanyang kasunduan. Kung yung kanyang kasunduan sa lumang tipan, na kanyang minarkahan ng pagtutuli, at yung kanyang kasunduan kay Noah na kanyang minarkahan ng bahaghari, at yung kanyang kasunduan kay Moses na kanyang minarkahan ng kautusan, at ang kanyang kasunduan kay David na kanyang minarkahan ng paghahari ng mga anak ni David, paano pa kaya na hindi bagat tutuparin ng Diyos ang kanyang kasunduan sa atin, na kanyang minarkahan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Kristo? Kaya maawain ng Diyos. Ang kaharian ng Diyos ay hindi para sa mga taong matuwid sa kanilang sarili, kundi yung mga taong kinaawaan ng Diyos. May natitira pa akong dalawa. Pero isa na lang. Itutuloy ko na lang to next Wednesday. At idediretso natin ito doon sa ang personalidad ng mga tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Pero last na. Ang kaharian ng Diyos ay ang lugar na kung saan makikita ng tao ang Diyos. Makikita ng tao ang Diyos. They shall see God. Blessed are the pure in heart, for they shall see God.
Ang pinakaunang aklat sa Biblia na naisulat, hindi Genesis, Job. At yung pag-asa na makita ng tao ang Diyos, ay pag-asa na yan noon pa. Job 19 verse 26, sinabi, I know that my Redeemer liveth, and on the earth and he shall stand upon the earth at the last day. Sabi niya, kahit na ang aking katawan ay masira ng uod at kainin ng uod, ngunit sa aking katawan ay makikita ko ang Diyos. Imagine that's the first book na naisulat bago ang Genesis. Pero binanggit niya na ang Diyos bilang manunubos. Binanggit niya na ang Diyos bilang ang Diyos ay aapak sa lupa sa huling araw. At makikita niya na ang Diyos. Itinuturo ng Biblia na walang sino mang makakakita ng mukha ng Diyos at mabubuhay. And that's true, Exodus 33 verse 20. Walang maaaring makakita sa Diyos. Si Hesus Kristo lang ang nakakita sa Diyos. John 1:18. Kaya nga itinuturo natin, wala pong ibang perfectong ebanghelyo maliban sa ebanghelyong tinuro ni Kristo. Bakit? Si Hesus Kristo ay galing sa Diyos. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 16 sinabi na ang Diyos ay walang kamatayan. 1 Timothy chapter 6 verse 16, who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, whom no man hath seen nor can see, to whom be honor and power everlasting. Amen. Isipin mo, hindi lang basta walang nakakita sa Diyos, kung hindi walang makakakita sa Diyos. Now, paano yung may nagtanong sa akin minsan, paano pastor si Moses? Nakipag-usap sa Diyos face to face. Halimbawa, Exodus 33 verse 11. Anong ibig sabihin? Hindi ibig sabihin nun, nakita ni Moises ang mukha ng Diyos. Nag-usap silang face to face, ay nakita ni Moises ang mukha ng Diyos. Kung hindi nang ibig sabihin nun, nag-usap sila ng harapan. In real time. Pag tinignan mo sa Numbers 12 verse 8, ay parang kagaya ng mouth to mouth. Not necessarily nakita ni Moses ang Diyos kung hindi nag-usap sila na parang magkaibigan, magkaharap. Hindi malayo, personal. Pero walang visible na larawan, walang visible na hugis. Ikumpara natin yung Exodus 33 verse 11 na binasa natin, nakausap ng Diyos si Moses face to face. Ikumpara mo yon sa verse sa baba, sa verse 20. The same chapter. And then verse 23. Exodus 33 verse 11. Ikumpara mo yan sa verse 20 at ikumpara mo yan sa verse 23. Now, idagdag pa natin. Naalala nyo na ang Diyos ay nakipag-usap sa Israel? Ang sabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 4. Deuteronomy 5 verse 4, nakausap ng Israel ang Diyos face to face. The Lord talk with you face to face in the mount of the midst of fire. Diba?
Now, may nakita ba ang Israel na mukha ng Diyos? Umatras tayo, chapter 4. Chapter 4, verse 12. And the Lord spake unto you out of the midst of the fire. Ye heard the voice of the words, but saw no similitude, only ye heard a voice. And then verse 15. Take heed therefore, good heed unto yourselves, for ye saw no manner of similitude on the day that the Lord spake unto you in Horeb out of the midst of the fire. So hindi ibig sabihin nakausap ang Diyos face to face, may muka. Sapagkat ang Israel, kinausap din ng Diyos face to face, pero walang muka. Pero nakausap nila ang Diyos in real time. Narinig talaga nila ang boses ng Diyos. Naramdaman talaga nila ang presensya ng Diyos na nagsasalita ang Diyos galing sa apoy. Perhaps ang nakita nila yung apoy, pero hindi nila nakita ang Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, walang makakita sa Diyos. Kaya yung makikita nila ang Diyos is being in relationship with God, in a personal relationship with God, na ang makikita natin face to face si Jesus Christ. Colossians 1:15, who is the image of the invisible God. Pag nakita mo ang Diyos, hindi na siya invisible. Pero si Jesucristo ang imahe ng Diyos na hindi nakikita. Iniisip-isip ko to kanina. At naisip ko, si Jesucristo hindi pwedeng tao lang talaga. Sapagkat si Jesucristo ay imahe ng Diyos. Sinabi niya sa Isaiah, walang Diyos maliban sa akin, at hindi ko ibibigay ang aking kaluwalhatian sa anuman, kahit sa imahin man. Pero sa Jesucristo, imahin ng Diyos. Niluwalhati pa. Kaya ang problema kung tao si Kristo sa kanyang pagkakatawang tao, pero ang nakakita kay Jesucristo, nakakita na sa Diyos. John 14 verse 9. At sa bagong langit at bagong lupa, siya ang Diyos na titignan natin, si Jesucristo. Sa 1 John chapter 3 verse 1 and 2 nakasulat, behold what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we shall be called the sons of God. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He is come, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Sino ang Diyos na makikita natin? Si Kristo, ang ating Panginoong Jesucristo. Mapalad ang mga malilinis ang puso sapagkat makikita nila si Jesucristo na Diyos at tagapagligtas. Salamat sa Panginoon. Kaya mula sa umpisa hanggang katapusan, si Jesucristo ang mensahe ng Biblia. Walang panahon sa Biblia na hindi ipinangaral si Kristo. Yan ang turo ng mga apostoles. They speak in parables, they speak in prophecies. Pero si Jesucristo ang kinauuwian ng kautusan. I'm reading the story of Joseph. Napunta ako doon sa passage na si Joseph kinulong. At sa loob ng kulungan, meron siyang nakitang dalawa. Yung isang trabaho, cupbearer.
tagadala ng alak kay Paraon. At pagkatapos, yung isa, panadero ni Paraon. Parehas nagalit sa kanila si Paraon, kaya pinakulong sila parehas. Nanaginip sila. Pinaliwanag ni Joseph yung panaginip niya. Sabi ni Joseph, alam niyo yung panaginip niyo, parehas yun eh. Ikaw, sabi niya doon sa naghawak ng saro, nakita mong 3 ubas, 3 araw yun. Pipigaan mo yun, ibibigay mo kay Paraon. Ibig sabihin, mare-restore ka. Makakabalik ka sa posisyon mo. Ngayon, sana lang kapag ka nakalaya ka na, huwag mo kakalimutan. Sabihin mo rin kay Pero. Sabi ng isa, ako din, meron din akong panaginip eh. Sige, anong panaginip mo? Meron akong 3 basket sa ulo. O tapos, andun yung mga tinapay, ibibigay ko kay Paraon. Kaso, inatake ng mga ibon. Nahulog, kinain ng mga ibon. Yan ang panaginip ko. Sabi ng Joseph, 3 araw, papatawag ka ni Paraon. Tapos bibitahin ka. And I remember the symbols of the blood and the bread. Di ba? Na yung dugo ni Kristo ang nag-restore sa atin sa harapan ng Diyos. At yung katawan ni Kristo na tinapay ng buhay, yun ang namatay, yun ang ibinitin. Kagaya ng panadero, binigti. Sapagkat ang laman ay dapat mamatay. Subalit, nasa dugo ni Kristo ang kalayaan ng tao. Na sinabi ni Joseph, remember me. Naalala ko yung salita ni Kristo. This do in remembrance of me. Ba? Kung paano sa dugo, sa pamagitan ng alak, nagsisimbolize ng dugo ni Kristo. Nakalaya yung isa. At yung isa, na gumawa ng tinapay, binigti, binitay. And I remember those things. Kaya hindi natin inaalala si Kristo sa pamagitan ng literal na tinapay. Kung hindi, kung paano si Jesucristo namatay para sa atin. Na tayo pinatatalikod niya sa ating mga kasalanan. Hindi literal na Kristo yun. Hindi literal na Kristo yung ating pinagsasalu-saluhan pagka Lord Supper. Oo. Kahit pa, marami na akong Kristiyano nakita nagpartake ng Lord Supper pero hindi na bago buhay nila na hindi tumalikod sa kasalanan. Ang tunay na Kristiyano, hindi niya makakalimutan si Kristo. Let alone yung salita ni Kristo, hindi niya makakalimutan. Sapagkat ang banal na Espiritu ang magpapaalala sa atin kung sino si Kristo at ano si Kristo. Pero ang tanong, naaalala ka kaya ni Kristo? Kilala ka kaya ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, nakikilala ko ang aking mga tupa. Nakikinig sila sa aking tinig. At sila ay sumusunod sa akin. At binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kahit kailan hindi sila mapapahamak. Ni hindi sila maaagaw ni naman sa aking kamay. Kasi mula Genesis hanggang Revelation, makikita mo si Kristo, every passage of it. Na si Kristo ang paghahari ng Diyos. And we don't look sa blessing na meron sa kingdom of God. Wala. Lahat ng binasa natin kanina about sa comfort, about sa righteousness, lahat yun, nonsense yun kung wala ang Diyos doon. Kung wala ang Diyos sa kaharian ng Diyos, walang totoong kaaliwan. Walang totoong awa. Walang totoong kapayapaan. Walang totoong... Anong silbi ng daigdig? Magmamana ka ng daigdig pero wala ang Diyos.
Ang daigdig na to, sasamba sila sa Diyos because nangako ang Diyos na gaganda ang buhay nila. Pero ayaw nila ng Diyos. Gusto nila yung comfort na pinapangako ng Diyos, pero ayaw nila ang Diyos. It's so sad. So sad. Kahit pa ang langit, ginto ang kalsada. Kung wala ang Diyos doon, parang impyerno rin yun. Pero kahit anong impyerno sa lupang ito, kung nandun ang Panginoon, parang langit din yun. Sabi ni David, if I make my bed in hell, you are there. Kahit tumawid pa ako at magpakalayo-layo ako, ibabalik mo ko kung saan man ako dapat. You see? Kaya it's not about the promises of God. Kung hindi, sino ang Diyos para sa atin? It's not about anong mapapakinabangan natin sa Diyos. Kung hindi, sino ang Panginoon sa buhay natin? Yan ang kaharian ng Diyos. Kaya nga sinabi ng Panginoon, hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos dito, nandun sa Davao, nandun sa Apalit, nandun sa Tandang Sora, yung kaharian. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay nasa inyo na. Perhaps sasabihin natin na parang baliktad naman na nangyayari. Hindi naman ako naaaliw. Baka hindi ka tumitingin sa Panginoon, tumitingin ka lang sa problema mo. Sasabihin mo, hindi ka nagkakaroon ng kasapatan sa Diyos. Baka hindi ka nakatingin sa Panginoon, nakatingin ka sa gusto mo at hindi sa gusto ng Diyos. Kung nakakita mo, lagi na lang ako nahihirapan. Hindi naman ako tinutulungan ng Panginoon. Baka di ka nakatingin sa Panginoon. At pinipilit mo yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos. Let us be reminded na totoong may paghahari ang Diyos. Yun nga lang sinabi ni Kristo. Hindi yun sa paraan na gusto ng daigdig. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Totoo, sinabi mo. Ako nga. Ibig sabihin, hari ka nga. Kaharian ko hindi sa daigdig na to. Kasi kung dito ang kaharian ko, ipagtatanggol ako ng mga tagasunod ko. Pero ang kaharian ko ay hindi dito. Yun ang kalagayan natin, mga kapatid. Binanggit ko ito kagabi, ulitin ko ngayon. Nang binati ng anghel si Maria, sinabi sa kanya, mapalad ka sa babaeng lahat. At sabi ni Maria, ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang gusto ng Diyos. Ano sunod nangyari? Nabuntis siya, hindi ba? Ayon sa sinabi ng banal na kasulatan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Anong consequence? Si Joseph, muntik na siyang i-break. Ayaw na siyang pakasalan ni Joseph. Isipin mo, buntis ka, tapos yung magpapakasal sa'yo, ayaw magpakasal sa'yo, anong mangyayari din? It's emotional damage. Kung hindi nagpakita ang anghel kay Joseph, hindi magpapakasal si Joseph kay Maria. Doon pa lang emotional damage na kaagad. And yet sabi ng anghel, mapalad ka sa babaeng lahat. And after na, nag-travel siya mula Nazareth hanggang Bethlehem. Una, para sa matupad ang sinasabi ng mga propeta na ang Kristo ipapanganak sa Bethlehem. Pangalawa, dahil sa tax. Mahirap na yung tax eh. Pero mahirap din yung mag-travel ka ng buntis ka. And yet, ang sabi ng anghel, mapalad ka sa babaeng lahat. Pagdating doon, nagbayad sila ng buwis. 2 sila ni Jose. Pagkatapos, wala silang matuluyan.
Walang hotel. Walang magpatuloy sa kanila. Saan sila natulog? Sa bahay ng mga hayop. Sa sabsaban, pinanganak si Kristo. Katabi nila yung mga baka, tsaka mga kambing at mga tupa. Pero ang sabi ng anghel, mapalad ka sa babaeng lahat. Idagdag mo pa, sabang timing na lahat, pero timing lahat yan sa plano ng Diyos. Doon ka nanganak sa sabsaban. Wala man lang kumadraw na. Siguro pahirapan ka pa maghanap ng mainit na tubig. Nanganak si Maria sa sabsaban. Pero ang sabi ng anghel, mapalad ka sa babaeng lahat. Isipin mo. Tinuli ang Panginoong Jesucristo sa ikawalong araw. At ang sabi sa kanya ng propeta, na nakita niya dun sa templo, at sabi sa kanya, at tutuhugin ng espada ang iyong puso. Puro kalumbayan ang mangyayari sa iyo. Pero again, sabi ng anghel, mapalad ka sa babaeng lahat. So isipin mo, hindi natin nabasa si Joseph, kung nasan si Joseph during the time of Jesus Christ. Hindi siya binanggit sa gospel. Some sa tradition say, namatay si Joseph ng maaga. Sapagkat di natin nabasa sa gospel. Pero si Maria, lagi natin nababasa sa gospel. Pero isipin mo, naging single mother siya. Pinalaki niya mag-isa mga anak niya. Sabi ng anghel, mapalad ka sa babaeng lahat. At the age of 30, tinalikuran na ni Kristo yung kanyang responsibilidad para gawin ang kalooban ng Diyos. Yung kanyang mga lupang responsibilidad, yung kanyang pagkakarpintero, hindi niya na kinarir. Na nagpabautismo sa kay Juan, pagkatapos niyang tuksohin sa ilang, nagsimula na siyang mangaral. Minsan sinabi pa sa kanya ng nanay niya, wala na silang alak. At ang sabi ni Kristo kay Maria, anong problema ko dyan, Madam? Woman, ano sa akin dyan? Hindi ko pa oras, hindi ko pa panahon. If you are a mother, kung hindi mo naiintindihan ang tawag ng anak mo, na may plano ang Diyos sa kanya, di ba sakit sa kalooban nun? No, isipin mo, at yun na sinabi, that sorrow shall pierce thy soul. Oh, nabalitaan na si Kristo nangangaral, halos hindi na kumakain kasama ng mga alagad. Sabi ng mga kapinsan, oy, nababaliw na. Si Jesus, kita namin doon, pangaral-ngaral doon, oh. Di na kumakain, baka baliw na. Kahit sinong nanay pupunta doon. At nang pumunta ang Panginoon doon, ang sabi, yung nanay mo nasa labas. At ang sabi ng Panginoon, sino ang mga magulang ko? Sino mga kapatid ko? Yan. Ang mga nakikinig ng salita ng Diyos, nagsasagawa nito. And then lastly, nakita mo yung anak mo, pinako sa krus. And yet sabi ng anghel, mapalad ka sa babaeng lahat. Think of that. Kaya hindi ibig sabihin ng pinagpala ng Diyos, walang kahirapan. Ang pinagpala ng Diyos, makakalusot sa lahat ng kahirapan. They will be strengthened. They will endure sa lahat ng sitwasyon. Only, gayahin natin ang sinabi ni Maria, ako ay alipin ng Panginoon. Mangyari kung anong gusto ng Panginoon. Mapalad ang babaeng sumasampalataya. Luke 1, sapagkat gagawin sa kanya ng Panginoon ang lahat ng kanyang ipinangako. Luke 1, verse 45. And blessed is she that believed, for there shall be a performance of those things which were told her from the Lord.
Tsaka mo lang mapanghahawakan yung pangako ng Diyos na with God, nothing shall be impossible. Kung sasabihin natin sa Diyos, behold the handmaid of the Lord. Mangyari sa akin kung anong gusto ng Panginoon. It will never be an easy way and an easy path. Sa end ng 2024, hindi tayo makakaasa na magiging madadali ang 2025. But with God, nothing shall be impossible. If we will be servants of the Lord, mapalad ang taong nagtiwala sa Panginoon sapagkat tutuparin ng Diyos ang lahat ng ipinangako sa Kanya ng Diyos. Ang binasa natin ngayong gabing ito ay ang pangako ng kaharian ng Diyos. Yes, pinagpala tayo. Pero it doesn't mean hindi tayo mahihirapan. Nabasa nyo rin sa unang part ng Beatitudes. Blessed are they that mourn. Blessed are the persecuted. Blessed are they that hunger and thirst for righteousness. It doesn't mean that you are blessed. Walang pagluha. Minsan kahit ikaw mismo nangangailangan ka ng awa, pero kailangan unahin mong maawa sa iba. Those are the blessed. Hindi ko sinasabi to. At alam niyo naman, si Maria, hindi ang tagapagligtas. But sometimes nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin na ang ginamit ng Diyos na instrumento para magkatawang tao, ang anak ng Diyos, tao din, na may kapintasang kagaya natin. Hindi tinuturo ng Biblia si Maria walang kasalanan. Si Maria ay makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Sabi niya, I rejoice in God, my Savior. Pero what makes her endure? And what makes her blessed? Because with God, nothing shall be impossible. Sa Diyos, wala imposible. Nandyan yan sa banal na kasulatan, hindi para magnobena tayo kay Maria. Kung hindi tandaan natin, bawat isa sa atin ay dapat maging tagapag-akay ng kaluluwa. Ang bawat mangangaral ay parang nagdadalang tao sa kanyang sinapupunan ng mga Kristiyano. Anong sabi ni Apostol Pablo sa Galacia? Galatians chapter 4 verse 19. My little children, of whom I travail in birth again until Christ be formed in you. Bawat tagapagturo, bawat mangangaral, bawat soul winner, bawat discipler, ay kaisa ni Apostol Pablo na parang dinadala nila sa kanilang sinapupunan yung mga tao na dapat maging konforme kay Kristo hanggang mabuo sa inyo si Kristo. It is impossible. Pero kung paanong nagkatawang tao si Kristo sa tiyan ng babae sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, I will also say na mabubuo ang Kristo sa inyo kung inyong tinanggap ang banal na Espiritu. Pero habang hindi pa nabubuo si Kristo, hindi pa nagiging konforme kay Kristo ang marami, kailangan nating lumuha ng maraming pagluluha sa Diyos. Kagaya na ang nanay, hindi niya nakakalimutan ang kanyang mga anak. Ganun ang pastor ay hindi matutuyo ang kanyang luha para sa mga miyembro. Sapagkat hindi naman mabubuo si Kristo sa ating lahat ng perpektong-perpekto. Maliban na lang kung dumating na si Jesucristo ngayon at maging konforme na tayo lahat sa Kanya. For the meantime, para natin pinaglilihi ang mga Kristiyano. Hindi mo alam kung kailan siya sisipa,
Hindi mo alam kung kailan kanya sasaktan. Mauubos ang ngipin mo. Sabi nila, pag naubos daw ang ngipin mo, lalaki ang pinagbubuntis mo. Mauubos ang enerhiya mo. Para ka nagbubuntis. Pero sana mabuo si Kristo sa mga Kristiyano. Salamat sa Panginoon. Kung pwede lang sanang gumaya sa sanlibutan. Kaya lang, wag na lang. Magagalit ang Panginoon sa akin. Tumayo tayo lahat.